po natin ay Biblical Eschatology. Po tayo sa ating pong manual, page 84. At ang pag-usapan po natin, the things that soon will be. Ibig sabihin, talakay natin yung the things that happen in the past. At yung the things that happen during their time, no? Yung current. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, the things that soon will be. Yung parating, chapter 4 ng Revelation hanggang chapter 20. Po tayo muna ay manalangin. Okay, Pastor Jose, open us in prayer. Praise the Lord, hallelujah, purihin ka Diyos, sa bayan ng pangalan. Tagalob sa aming Panginoon, sa Diyos, Espiritu ng Pangunawa, hallelujah, praise God, upang lubos namin matutulog mo, nawaan ng Diyos, ang banal na kasulatan, lalo-lalo na Panginoon, sa mga panahon darating ng Diyos, sa mga kami maligaw, upang kami makapagturo ng may kaayusan. Samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon. Kami, patuloy pagpalay ng bawat isa. Panginoon, hallelujah, ganyan tagapagturo Diyos, Bishop Suroke, tuloy mo siya ang bilang kami sa pangatawan ng natin, pagpapag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 p
panahon, Panginoon, marami pang matutunan at marami pang pag-aral sa iyong kanya. Salamat, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Ayon po sa Revelation chapter 1, verse 19, ito po yung atin pong mababasa. Sabi diyan, therefore, write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. So, meron tatlong senaryo, no? Ano lang isusulat? Nakita. Nakita, past tense. Nangyayari. Kasalukuyan, nangyayari. Mangyayari sa pagkatapos. At yung mangyayari. Amen. So, yun ang sinabi, pinapasulat kay John, ano. Sa manual po natin, sabi po diyan, third part of things that must soon take place, sa chapter 1, verse 1, na sabi po diyan, so, yung sumunod, those that are to take place after this, sa 119. Sabi nga, but even this would happen soon. Chapter 22, verse 10. For as Jesus said, I am coming. Anong klaseng coming? Is it parousia or exousia? So, pagka parousia, ano yun? Second coming. Pagka exousia, so meron dalawang termino kasi sinasabi ng coming. Pero sabi sa manual natin, I am coming, hindi raw siya parousia. Ang exousia is Ano bisa pagkakataon ng Esusiya sa Esusiya? authority, di ba yun? Authority. Yung Of exousia. exousia. Yan ang isa, yung dalawang term. Hindi natin. Basa nga po yung paragraph, yung sumunod na paragraph niyan. To understand the visions that John describes in the following chapters of Revelation, it is important to grasp the three indicators clearly shown in the outline above. These indicators show that the structure of this book of Revelation is remarkably similar to the structure of the Old Testament book of Daniel. The outline of Daniel's vision on page 59 study shows how those prophecies were parallel with each other, not chronologically successive. The visions cover the same historical period over and over again, with each review giving new insights, and it is much the same, though perhaps even more obviously so, in the book of Revelation. We say even more so because
of the obvious distinction between the 7 seals that are lifted, the 7 trumpets that are sounded, and the 7 bowls that are poured out. Please consult the outline above to see this in sequence. So, ano yung, kasi may termino na binanggit siya rito, yung, sabi ron, shows how those prophecies were parallel with each other. Yung parallelism. Hindi raw po siya chronological successive. Oh. Ano yung tinutukoy doon? Sa Book of Daniel, parallelism. May pagkahawig. Yun, hawig-hawig, magkakahawig. At ito naman, yung, ano yung tinutukoy naman dito sa Book of Revelation na parallel? So those prophecies were parallel with each other. Yung mga judgment, di ba? Parallel, Um, Ano yun? Yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Bowls. Tatlong 7 yun, di ba? Um, Parang magkakahawig lang daw. Seven. Parang So, parang So, hindi siya chronological o magkakaibang event. magkakaibang hindi pag natin chronology. Yung parang pagkasunod-sunod. Oo nga, sunod-sunod na kwento. So, Hindi ganun ang kanya. hindi ganun ang kanyang ibig sabihin. Parang Magkakatulad, magkakatugma, o magkakasabay Parang- ang direction. Yung So, parallel. Pero yung unang alam natin, yun ang intindi natin, chronological. Di ba? Ibang senaryo ang 7 seals, tapos susundan ng panibagong senaryo, no? Chronological, 7 trumpets, and then 7 bowls. Pero dito, yung tinatawag na parallelism, parang magkaiba lang ang kwento, pero isa lang ang tinutukoy. Parehong mensahe kaisipan. Oo. Ibang talata sa Biblia. Oo, isa lang ang pinapahiwatig. Opo, parang gano'n. At ang pinapahiwatig, judgment or hatol. Parang ganun. Yun ang kanyang pagbibigay ng ano. O, tingnan natin. Sabi nga, seals in biblical times were used to conceal. Things under seals were secret. The removal of the seals revealed what had been secret before. So, the first series of visions John received was a series of seals that were removed. No? The meaning is virtually self-evident. So, here God is disclosing His previously secret plan. So, tingnan natin senaryo ng seal. Bago buksan ng seal. Anong talata? 5. Chapter 5 Chapter 5, Bishop. ng Book of Revelation. Sabi diyan, I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back sealed up with 7 seals. So ano rin nakita niya? Sa kanyang kanang kamay. I saw in the right, pakibasa po Tagalog, verse 1. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa Nakaupo. trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. So may nakita siya, no? Opo, Doon sa kanang kamay na nakaupo. sa trono. Isang aklat, Isang aklat. no? Isang kasulatan na Ng may kasulatan. sulat ang loob at labas. Pero anong meron sa ano roon? Nakaselyo. Nakaselyo. 7 selyo eh. Sinarhan ng 7 selyo. Tapos sa verse 2, ano sumunod? Nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Panibago senaryo na nakita niya. I saw the strong angel. Ano kanya pinoproclaim? Proclaiming with a loud voice. Karapat-dapat mag-alis. Tapos yung proclamation niya, who is worthy to open the book and to break its seals? Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at magbukas na o mag-break ng selyo? Tapos sa verse 3, ito yung problema. Ngunit
And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the book or to look into it. Wala raw? Makapagbukas. Wala raw po pwede, no? Opo. Saan? Magbukas. Sa langit, wala raw, ano? Wala po. Sa ibabaw ng lupa, wala rin. Sa ilalim ng lupa, wala rin. Wala rin. To open the book. At saka yung tumingin dito. And because of that, ano kanya naramdaman? Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo Yun. karapat dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Oh, sino yung umiyak? Si Jan? Si John, yung ano, no? Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. Verse 5. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak, tignan mo. Ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay. At may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Yun. Tapos na yung problema niya, no? Opo. Sa verse, sabi ng verse 5, Don't cry. and one of the elders, isa raw po sa mga The elders matatanda, sent to me. no? At ang sabi roon, said to me, stop weeping. The lion from Bakit? Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the great descendant. the root of David, has overcome us to open the book and its seals. So, meron palang overcomer, o pwedeng merong karapat-dapat. Amen. No? Ano yung kanyang tawag doon? Tinawag siyang lion, ano? Na lion from the tribe of Judah. Ano pa tawag sa kanya? Anak ni Root David. of David, anak ni David. Opo. Oh, so, siya raw po yung may ano, Karapatang mag-alis sa karapatan. 7 selyo. At sa verse 6, and I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders a lamb standing as if slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Verse 7, and he came and took the book of out of the right hand to him who sat on the throne. So when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, sino yung karapat-dapat? Jesus, Ano? ang Panginoon Yesu Cristo. Silas Catholic yung mga nakarangit mo. Parokya. Nagbawalan ako ng papel. Para Bawal nga raw eh. para mandali ang buhay. Sabi Sabi si magkakape YouTube, kayo, Pastor? ang mahilig daw ganun ng black coffee, mahaba nga ang mali. Wala akong medya. At si? Diba sabi sa YouTube, ang madalas ko din ng kape na black tea, eh, Mapalinis daw yun ng atay. Sa atay yun, maganda sa atay yung kape. Maganda yung 3 naman ha. Black coffee. Ang palinis daw ng atay yun, yung ano. Healthy ang coffee. Andito ko ng pag-gagawin. Television. Wait ha? Ito yung kasagutan sa ano. Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat Nalaman ko nga na ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Si Trump. Si Trump at 66 ha. napagbinta pa si Trump. Sa Kristyanong Koran. Christian na yun. Si Dami na pagbintangan niya. Christian yun si Anis Frank. Eh hindi maaaring siya. Okay, nasa na pa tayo? Ang dami itong mga ano.
Una yung ano, no? Tapos tayo sa ano. Si Kristo yung solusyon, ano? Siya lang yung Sagot ko na sa number 9. number Problema sa lahat. 5-9. Opo. Ito. Ayan. Tapos sabi ng verse 9, and they sang a new song, saying, worthy are you who take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Yan. Okay. Yung una, 7 seals nga, sabi doon, no? The meaning is virtually self-evident. Here, God is disclosing His previously secret plan. Disposing. No? Nabuksan ng seal. Nabuksan ng aklat. So, ibig sabihin, bukas na. Malalaman na yung nilalaman ng aklat. Ano? Yung sumunod po, trumpets. Ano naman ang ng trumpets? Basa nga, ano dyan? Trumpets were used in biblical times, panahon nila, no? To announce and to summon, ano? So the second series of visions were meant to indicate that God not only had a plan, but that the time had now come to announce it and to call for His plan to be executed. That is the purpose, ano? Yung pala, may mga symbolical, ano? Yung seal, yun nga, nabuksan na, yung mystery dati, revealed na, di ba? At sa pamamagitan nga po ng ating Panginoon Jesucristo yun, ano? Trumpets naman, ito pagka nag-blow ng trumpets kasi sa kanila, may mensahe yun. Depende sa blow. Depende sa ihip. No? Pwedeng good news, pwedeng bad news. Diba? Ang trumpet kasi Bishop ginagamit sa sa mga labanan ng buong araw. Oh, yan. Pwedeng Yung gusom, trumpets. May kalaban. Tsaka ng watcher. Yung watcher nasa itaas. Yung ganun, Pero diba? trumpet na may parating na kalaban. Yun na. Parating na, Meron naman yung retreat tayo. Meron lusom. Parang gano'n. Yun ang ano, malaking ano na yan. Hudyat yun, ano. So, yun ang sumunod. So, the second series of visions were meant to indicate that God not only had a plan, no, stating in the Bible, but that the time had now come to announce yung plano na yon, no? So, announce it and to call for His plan to be executed. Yung vows. The vows of wrath were meant to signify the actual execution. Yun pala, ano, no? In earth, time, and space of the plan that had been revealed and announced. So, what God planned from all eternity and had announced and summoned by the trumpets of the prophets and apostles of the Lord was actually carried out. Oh. So, sino po yung nag-announce? Hanggang sa panahon natin ngayon, parang ano yan, announcement pa rin. Trumpets pa rin. No? Good morning po. Good afternoon. So, basa dito, sumunod na paragraph. May penalty daw sa link. Good afternoon po. From this is perfectly clear that we are not thinking of the book of Revelations as long story, with their chronologically sequential segment, but one of short story about an unparalleled event. And that one unparalleled event in the history of the world was the Great Tribulations, which surpassed anything that had ever happened before that time, or that would ever happen after that time. In its cosmic significance,
This is clearly stated in Matthew 24:21. For then there will be a great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. It came in 70 after death. 70 AD. So, So, ibig sabihin, yung mga nangyari noon, hindi na mauulit. sabi, no? Sabihin, Yung nangyari, Great Tribulation sa kanila, kung ito sa kanila, 70 AD, according to Matthew 24, yun nga, for then there will be a great tribulation such as has not been. Di pa raw nangyari noon. Di ba? From the beginning of the world until now. Nung binabanggit itong prophecy na ito. No? And sabi nun, no, and never will be. And according to our book, it came in 70 AD. Sabi, nangyari na siya no 70. Yes, nag-fulfill sa kanila. fulfilled na no 70 AD. At wala na raw hawig noon. Yung Matthew 24, 24, 21. Nangyari na yun. Oo, no. Tapos sa Revelation naman, ang ating pagkakaintindi dati, chronological. Which is parallel pala. 'Di ba? Ngayon binigay niya ng yung seal. Ito raw. Nagsisimbolo ng yun nga yung pagkakandado pagbubukas ng plano ng Diyos. Paghahayag. At nahayag yan through our Lord Jesus Christ. Tama, yun ang kanya-kanya ina-elaborate ko lang. Tapos nung mahayag ito, open na, bukas na. So, yung pagtunog ng trompeta naman, ito yung pagbibigay ng announcement. No. Kung ano nakapaloob dito. Of course, ganun. So, nung mabuksan ang aklat, kung ano nilalaman, announcement. So, until now, parang announcement tayo. Kung sakali, kung end time ito. Dito mga prophet. Di ba? Pero ang nag-announce, una, propeta, and then the apostles, according to our wala sinabi, Christian today. Di ba? So, ang nag-announce, una, propeta, and then, yun nga, yung mga apostles during that time. So, ibig sabihin pala, Bishop, parang yung pinaka niya, yung kamatayan ni Jesus, is yun ang pagbubukas ng selyo. Tapos after that, No, ang kasi to is blood announcement ng mga apostles. Apostles na. prophets. Sir Bishop, anong po nagtatanong sa Book of Daniel na yung doon sabi na wag mong sabi kay Daniel na Huwag mo nang Isara ang pagbubuksan ng sarado. o parang hindi pa binubuksan, di ba? Parang hindi pa nabubuksan. Hanggang sa dumating tamang panahon, sabi niya. Dito na yan. Kasi hindi pa nabubuksan ng selyo. Hindi pa namamatay si Jesus. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesus, yun ang Hindi nga, ano ang connection noon doon sa Book of Daniel? Di ba, nasabi ron na merong selyo, tapos sabi, Magkatawang tao hindi siya pa na nabubuksan ba yun? nabuksan. Hindi siya pagkasabi ron? Sandali lang. Hindi sa Revelation, sa Anong connection yan? sa May connection ba yun? Kasi parallel, tsaka unparallel, tsaka parallel kasi nga. binanggit na nga yun yung binabanggit mo sa Book of Daniel. Yun ang Yung sabi, prophecy, kasi meron kasing prophecy doon na oo. hindi pa nabubuksan hanggang sa panahon ng kawakasan, sabi ron Diba? Kung babasahin natin. May sinabi sa Book of Daniel So, yun ba may connection ba yan dito sa Book of Connected. Daniel? Yun na. Correct. Binabanggit na nga yung prophecy ni Daniel Okay. regarding doon. Clarification din siya, yung prophecy ni Daniel na sabi na isara yung libro hanggat hindi pa dumadating tamang panong kawakasan. No, isabihin, in connection kay Jesus Christ. Sa Yes, Book of connected. Revelation. Oo. Okay, sige, okay na. Prophecy yun ni Daniel. Connected to our Lord Jesus Christ. So, yun ang according sa Okay. Sabi nga, just as the first vision, the great image symbolizing
the four world kingdoms of ancient history. So, provides the key to understanding the subsequent visions that Daniel saw. No? The clear message spoken by Jesus in Matthew 24 is the key to understanding these three series in the book of Revelation. The seven seals are a vivid picture of the things God planned and which were predicted by Jesus. So are the seven trumpets, and so are the bowls of wrath. So we may wonder why God, in this way, tell us basically the same thing 3 times in a row. The answer is, for the same reason that the visions given to Daniel did that same thing long ago. Yun nga, parallel, no? Same thing long ago. Sometimes, in order to get our full attention, God knows that He needs to repeat what He has said for emphasis. You know, sometimes daw, no? No. Kaya pagka inulit yan, Sigurado. dinid talagang, Binibigyan diin. oo, binibigyan ng diin yun. Eh. Diba? Kung binanggit yan ni Daniel sa panahon niya, Inulit ng China. ngayon inulit naman sa Book of Revelation. Ine-emphasize niya, o ine-emphasis ano? Ibig sabihin, it is just another way of telling us how very important this momentous event that took place in the apostolic period. It took place in the apostolic period. So, at this point, in this study, it is important to warn against failing to see the forest because of seeing so many trees. It is not wise to focus primarily upon this or that particular item in the material that follows. We will express our understanding of each item verse by verse. But it is important not to allow any particular to loom so large in our thoughts. Talakayin na natin isa-isa, no? Verse by verse. Kasi, sabi na, sa punto na ito, pag-aaral daw na ito, ano yung very important? Yung warn against failing to see the forest because of seeing so many trees. Parang yung Parang yung parang kagubatan na tumingin ka lang sa isang puno, di ba? Yan, kabuuan. Opo. Yun ang parang bibig niya sabihin. Hindi ka na makita yung inaano dahil sa dami ng ano. Kasi ang Parang forest gano'n. composed of trees. Puno-puno. Too many trees. So, ang tendency kasi sa ibang nag-interpret daw, parang pinapakita niya na tinitignan lang yung isang aspeto, Opo. no? Isang area. Talikod, bago. Oo. Yung kabuuan daw ang tignan. Opo. Diba? Buong kagubatan, parang gano'n ano. Okay? So parang kabuuan ng Biblia. Kaya ito, kabuuan ang tinignan niya. Sinipat niya ang kahulugan ng seal, diba, na-interpret natin. Yung trumpets, yung bowls. Pero sa atin dati, di ba? Hindi na. Ewan ko, pwede ganun pa rin, ano? Chronological. Pinupukusan natin ng 7 seals, di ba? Susunod yan, 7 trumpets, 7 bowls. Kung nasa 7 seats, tapos na nasa 7 Ayun pala, sa kanya, kabuuan niya at sinipat. Di ba? Hindi hiwa-hiwalay na mga ano. Okay. So, that we forget the whole structure show in the outline. And we need to constantly keep in mind the fact that each of this series of 7 things, ano yung mga 7 seals, 7 trumpets, and bowls, are really about the same historical event. And that unparalleled and unrepeatable
event was the Great Tribulation, which came upon the Jewish nation in that generation. So, ang kanyang talaga yung Great Tribulation. Tayo na, pinag-usapan. Kaya na, Great Tribulation, pre-trib, mid-trib, post-trib. Yeah? Sige. Isahin natin. The seven seals tayo. Revelation chapter 4. Sabi roon, the prophecy concerning the seven seals opens with the glorious vision of the throne of God. Chapter 4. Yung glorious vision ng throne ng God, making use of symbols taken from corresponding visions of Isaiah, chapter 6, verse 1 to 4, Ezekiel 1, 4 hanggang 28. Diba? So, anong meron sa Book of Revelation chapter 4 about the throne of God? Sabi Chapter 4 po, seen in heaven yan Ito, hanggang 11. verse 1 hanggang 11. Pagkatapos kong saksihan ng mga bagay nito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli ko narinig ang tinig na parang tulog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at pakita ko sa iyo kung ano ang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at isang nakaupo roon. Ang anyo niya'y nagniningning na parang mahahalagang batong jasper at cornalina. May isang mababahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong isang pinuno at nakadamit ng puti at may koronang ito sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng may ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulog. Ito'y 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay tila dagat sa salaminan, sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata at kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal, pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papurit karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Amen. So, nilarawan, nakita niya sa pangitain. Ano yung nakita? Yung throne in heaven. Seen in heaven. So, yung altar, yung trono, may 24 elders, Sino yung 24 elders na yun? Diba? Sabi niya yung iba, 12 tribes at saka 12 apostles. Pinilalang si Meller, Tagalog ng Salter. So, Kapangalan ko. ayun. Salamat. Ito around the throne Parang yung senaryo, yung itsura ng throne. Ano yun? Nasa gitna yung throne. Elevated, yung throne. Tapos around the throne, 24 elders. Kasi hindi mo maiikutan ng 24 elders Hindi siya elevated Meron pang 4 na nilalang yun nakaandun sa kanya. So yun ang Around the throne, sabi ron 24. Hindi yung nakaharap sa throne. Kanya nung nakaupo Hindi rin man. katabi.
Kaya nakahilera sa throne, ano? Nakaikot sila, no? Parang, yun nga, parang tingin ko elevated yung throne ng God, no? Tapos nakaikot ang 24 elders. Around the throne were 24 thrones. And upon the thrones, I saw 24 elders sitting. Kita niyo raw, no? 24 elders na nakaupo. Nakaputi. Sitting, clothed in white garments, and golden crowns on their heads. May mga golden crowns, ano? Diba? Golden crowns. Chapter 4, verse 4. So may mga corona sila. Oo. So, tapos yun nga, Mula sa throne. yung trono na, sabi na sa trono, out from the throne come flashes of lightning and sounds and peals of thunder. Aba, mula sa trono, meron daw, meron ng kidlat, ano? Flashes of lightning, Mga kulog. Tapos, mga kulog. Diba? Tapos and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. 7 lamps. Ito yung 7 lamps na nila. Diba? Tapos merong ano. Ito na. And before the throne, there was something like a sea of glass. Before the throne, bago raw ang trono. Meron daw ano? Tila dagat na sa Merong tila dagat. Sinlinaw ng kristal. Something like a sea of glass. Sobrang kilom, ano? Like crystal. Tindi ng dagat. And in the center and around the throne, Nabuhay na nila. andyan yung 4 living creatures. Napuno-puno ng mga mata. Oh. Na yung 4 living creatures, apat ba sila o apat na nilalang na buhay? Separate, ano? Tapos pare ang itsura nila, Isa punong-puno ng mata. Yun na, oh. Kung literal rin, no? Punong-puno ng mata. O, ano yan? Omnipotent, omnipresent, omniscient, ano? Kasi ano yan? Full of eyes in front of them. Punong-puno ng mata, eh. Yung isa naman. Pinakilala na yung, ano yun, unang creature, Punong-puno. itsura niya, katulad ng leon. Ay, yung unang leon. Opo. Ang pangalawa, Kalabaw. baka. Nagkaroon ng kalabaw doon, ha? Baka. Sa Pilipinas lang. At yung third creature, Ang tao. flying eagle. Man muna, no? Mukha ng tao. Mukha ng tao. Apat ang bawat isa. Panlima, eagle, flying eagle. So, yun ang itsura. Pangapat ko, igil. Agila. So, Apat lang, Bishop. leon, baka, Baka. tao, Agila. agila. Ayan. Apat lang. So, and the 4 living creatures, each one of them have 6 wings. Parang seraphim din, ano? May 6 na pakpak. Tapos full of eyes around and within. Oh. And day and night, they do not cease to say, Gabi. Maawit. araw at gabi, no? Walang patlang. Ang kanilang pagpupuri, no? Holy, holy, holy is the Lord God. Ang Diyos na nakaraan, ang kasalukuyan at siyang darating. Tapos sino yun? Holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was, and who is, and who is to come. Kailangan bigyan ng pansin niya, ano? Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakaraan. Noon, ng nakaraan, at siyang kasalukuyan, darating. Tapos verse 9. And when the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever, natapos daw magbigay ng kaluwalhatian doon sa nakaupo, no? Salamat ang Tapos verse 10, the 24 elders naman na nakapaikot nagpapatira pa. will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne and saying,
Kinuha nila yung Trono ni, crown nila, no? Tapos parang, binibigay. tapos in-offer nila Tapos doon sa nakaupo. nagpapakita. Tapos sabi nila, worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will, they existed and were created. Yan po yung nilalaman ng senaryo. Senaryo sa kalangitan na ipinakita kay John. No? So, the seer is snatched up to heaven. Si John, bigla siyang kinuha, dinala siya doon. Ibig sabihin, from doon sa mount, sa Patmos, di ba doon niya nakita pangitain? From island of Patmos, bigla siyang dinala doon sa at ipinakita yung senaryo doon sa langit. Ganda, no? And sees a vision pointing to God's plan of judgment will be for the benefit of His church. Mapasok na yung church, For the benefit of His church. Kaya yung natin dito. Verse 1. The command to go up, to be in the Spirit. Yan. So, the fact that he is invited into the heavenly realm, it is not easy to attain understanding of heavenly things. One must be detached, as it were, from earthly cares and fleshly desires, and be given up to heavenly things. Okay, So, one must be detached, as it were, from earthly cares and fleshly desires. So, yun ang unang, may command to go up, to be in the Spirit, sa verse 1. Yung sumunod, the things which must be done after these things, yung termino na ito, not what always is, but the future as it follows what is described in chapter 2 and chapter 3 ng Book of Revelation. Anong meron doon? Di ba? Yung 7 churches. Opo. Di ba? The 7 churches. Kasi, ganyan ang kahalaga. Yung verse 2. Verse 2. Basa niya kayo naman. Almost like 1:10. This is intended to show that another vision begins here. Vision begins here. Ano ang verse? Ito, sabi na, ng verse 2. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. So, habig daw siya ng almost like verse 10. Sabi ng verse 10. And the 20. Yung chapter 1 verse 10 ng Book of Revelation, ano sabi ng 1:10? ang tapat na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan niya o nakaupo sa lumuhan. Hindi, verse 10. Noon ay 1:10. araw ng 1:10. Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. So, yun ang medyo, yung hawig, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of the trumpet. Yung chapter 4, verse 2. Immediately, sabi rin dito, pagdating naman ng verse 4, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. Ano to? Literal? Literal or ano? Yung immediately I was in the Spirit. Is it Ano to, Bishop, ko siya? Yung bang parang literal na dinala siya sa langit or parang vision pa rin? Pangitain pa rin na nakita niya yung langit. Kasi immediately I was in the Spirit eh. Begins here, vision eh. We have here a representation.
Pangitain pa rin. Nung sinasabi roon na, kasi sabi ito, immediately, I was in the spirit eh. Kasi Bishop, doon pa lang sa unang declaration kasi sa 1 na, Oo. kasi sabi niya na, ipakikita ko sa iyo. Oo. So, yung sabihin, vision, no? Puro pangitain. Oh, ito, ganun pa rin to. Kaya lang, inilid ko siya na, I was in the spirit. Sabi ito, at ako, sabi ito, Yun ang issue doon. Yeah. Dinala siya dun. Direct, dinala, or pangitain pa rin? sabi rito, Ha? sabi niya, uli ko na tintinig na parang tumalis ang trompeta sa akin, makit ka rito. Ipakita siya. Okay, binapakyat siya eh, di ba? Verse 1 eh. Oh, so, Dinala siya dun. Oo. Pinapanik. Merong ano eh, the command eh, to go up. makit ka rito, ipakita ko siya kung anong pangyayari. Sabihin, inakit talaga siya, Bishop. O di, hindi siya pangitain. Hindi talagang ano yan. Umakit talaga siya, inakit talaga siya, inisnat siya, parang ganon. Samantala, temporary location sa spiritual stakes. Di mo pala siya, nakita niya yung langit. Nilagay siya ron. Nilagay siya. Oo. Ibig sabihin, may na, Lahat. pinakita kung, sa kung, kanya. kung dinala siya doon sa langit, meron palang taong buhay na nakakita ng langit. Ano po? Kung inisnat siya, kung dinala nga siya kako, si John, Opo. dinala doon sa langit, sa presence ni Lord, sa throne ni Lord. O, nakita niya nga yung mga... Nakita niya yung 24 elder, nakita niya yung Lahat. Ay, apat na Bishop, nilalang siya, na buhay. Parang ganito yung Bishop eh. Siya nandito sa lupa eh, di ba? Parang gano'n. Tapos sabi ng bakit kaya, ibig sabihin ng Bishop, yung para bang, kung illustrate natin, bagamat parang nasa lupa siya, pero yung kanyang ano, nasa langit. Espiritu. Ayun, ganun. Yung katawan niya, naiwan. Parang Vision pa rin yun. Vision pa rin siya na, ano, na para bang umakyat ka. Na sa kanyang ano, sa kanyang umakyat Kasi ka. sa Diyos kasi wala yung posible. Pagka inano ka niya doon, sinabi umakyat, hindi nala ka niya. Absent sa church, pero ang spirito nasa church. Oh, absent eh, no? Hindi, kasi gusto ko na naman ito eh. Sandali lang naman yung ginawa sa kanya eh. Pinakita mo lang sa kanya. Oo. Para Pero mga kapatid, Pinalag siya para Sulat ipakita niya. sa kanya. Kasi nga sa verse 1, merong Kalooban command ng eh. Diyos Sa verse 1, may command, di ba? Ang command, Sa verse 1 to go up, to be in the spirit. Oh. Tapos sa verse 4, nangyari nga, immediately. I am in the spirit. Sabi ng verse 4, chapter 4, verse 2. in the spirit yan. Immediately, I was in the spirit. At yun nga, when he was in the spirit, may nakita siyang pangitain. Pangitain ba to? Direkta nakita niya ng mata niya. Pagkatapos pumasok Ha? siya ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas Oo, na nakita pinto. ko eh. Sa At langit muli eh. kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito. Pinakit talaga siya. Ipapakita ko sa Umakyat iyo eh. Pinakit talaga sa Bishop. O di ang umakyat. mga pangyayaring Literal, umakyat. Physically. O di may Dati siya impossible naman eh. Wala. Kaya lang, hindi pa sa changeable body noon. Si Elijah nga, Physical. dinala yung mula chapter 1 Hanggang hanggang 3. sa verse 1. pamamagitan na Pagkasabi sa kanya na Kaya- nakakahil, kaya- ay pag-usapan na yun. Yung kamap eh. Kamap. Bishop, another chapter naman yun. And immediately. From vision to Reality. Ano reality. na, Talaga ano na pinapunta yun? siya, oh. Nag-time travel na. Come up here and I will show Hindi, you ma'am, what malinaw naman must dito. happen after this. Immediately. Immediately, Yan nga. I was In the spirit. Spirit, time travel na. Kumbaga, iba na yun. Nasa ibang dimension na siya. Ibig sabihin, Hindi ka mo pa nang pwede kang andito ang katawan mo, pero Pero spirit is Oo nga, hindi na yun natin ano eh, no? Pwede. Katawan sa lahat. Oo. yung espiritu kasi Parang parang siya nakarating. Kasi Di di ba ba kapag, ano? pwedeng natutulog tayo, naglalakbay yung ano natin eh. parang Spirit, eh. nagtatrans. Parang ganyan eh. Oo nga, oo. Hindi siya literal. Direct, physical. Kasi Kasama yung katawan mo, ang literal. body ang pumunta doon. Parang wala Oo. kang katawan na pwede sa langit. Kasi ibang katawan sa Iba yan langit. nandito Glorified po. body. Glorified. oh, spirit nga, sinabi spirit. Sa English kasi, I was in the spirit yan. Kaya nga. Oo. I was in the spirit the Lord's day. Sabi dyan. Mm. And then sabi niya, ikaw, umakyat ka rito. Ayun. Spirit. Ay, ibig sabihin nun, yung vision niya, nandito siya sa lupa. Nasa spirit pa, nasa spirit. Di ba nga yung spirit pagdating ng Hindi, panahon, nasa babalik sa spirit kanya? siya nun.
Parang ganun yung... Tapos yung pagkakat niya, spirit rin pa rin siya. Kasi yung mga natatanong niya doon, pagkatapos ng ibang klase Lahat na na, ipinakita sa kanya, pinasulat sa kanya. So, hindi siya literal. Hindi literal. May- Hindi kasama yung kasama. Oo, Nakapag-ugnayan. marami ang sa pero hindi naman natin masasabi sa kasi one time may na-possess noon na di tinawag ako talagang grabe. Tapos nun, di na ano siya na na lalayas. May maspasan. Tapos, yung nagkikwento siya, wala daw siya. Nakikita daw niya yung nasa loob ng katawan. So, Spirit yun. ibig sabihin, posible talaga. Kung Kasi istorya spiritual lang, rin siya. Nasa spiritual rin. pwede talagang humiwalay ang spirit. Pwede naman mawalay talaga ang espiritu. Yung espiritu, hindi yung literal na katawan niya. Hindi po. Ito, may Hindi sagot. katulad kay Elijah Merong kasi comment si Pastor lahat Rene, agad sabi niya. Pinalitan siya ng... Ano yun, di ba? Yung sabi lang, the Greek ng come up ay anabaino. Na ang ibig sabihin ay to go up, to spring up. Literal. Anabaino. To come up. Hindi, kung sa ano di siya. Kung sa... Pero yung sumunod naman, immediately, I was in the spirit. Ano naman ibig sabihin nito? Kasi hindi sinabi, immediately, I went to heaven. Parang gano'n, ano? Sabi niya, Hindi sabi siya pa noon, I was in the immediately. spirit. Ha? I was in, bago go up o... Hindi, anong sinabi yung come up, no? Oh, Tapos di, tama din siya. sumunod ng verse 2, verse 1 yung go up eh. Nung sinabi niya, Kumande. bakit ka rito, ibig sabihin, ganun pa rin. Parang yung kanyang katawan nandito, pero Hindi literal. Espiritu kasi napuspo siya Saka ng yung sinabi ng banal na conversion, Espiritu Santo. hindi naman nagalaga 1-9. na umakyat siya, kundi invitation lang. Come up. Juan, Come up. Oh. yung kapatid. Immediately, he was in the spirit. Oh, sabi parang nga. maganda din siya, parang ganito. Ay, Ito, ayun po. parang nag-uusap tayo. Ayun, di ba? At saka doon ang tinig. Parang gano'n, no? Parang, Tama. kama. Uy, Tapos tapos, agad. I was in the spirit. Oo. Para bang, ganun kagad. Oo. Oh, yun yun. Immediately sabi ron eh. He was in the spirit. Nakakarinig muna eh. Oo. Immediately na, gusto sa agad siya ng spirit. Parang di ba parang ganito rin, sabi niya, Nakita niya yung... ito naman sa chapter 1 kasi, nagpakita sa kanya. Ano yun? May For one, two. parang may pagkakaiba naman eh, sa Oo. chapter 1 eh. Di ba parang sa chapter 1? Ayun pa yung chapter 1. Chapter 1 eh. Pero sabi, I was in the spirit din eh. Sinabi din yun. Sige, sabi din sa manual natin, we have here a representation of not the usual heavenly state, but an assembly of counsel and judgment, in which a momentous decisions is made regarding the ungodly. We're led to this view by chapter 5, which shows that everything turns on the opening of the book with 7 seals, which has respect to the punishment of the apostate Jewish nation. Verse 3. Ano sabi ng verse 3? Chapter 4. Here is displayed God's infinite glory, His grace toward the church, His purity, righteousness toward the ungodly. All fitted to inspire, encourage the fainting souls of believers. The jasper, holiness. The sardis, anger. The rainbow around the throne, the judgment would be an act of grace for the church. 24 elders are seated within the circle of the rainbow, showing that the church is the object of God's grace and protection. The Okay. rainbow is not just a symbol of grace, but of grace returning after wrath. So, but of grace returning after wrath. So ito yung sa verse 3, no? Kaya tama rin yung pasada natin, ano, pinapasada natin ng verse by verse eh, di ba? Siya verse by verse diyan rin binigyan ng pagbibigay ng kahulugan.
So, sabi, ano, kahulugan ng jasper? Kahulugan niya, holiness, kabanalan. At yan ay matatagpuan din natin sa chapter 21 verse 11 and chapter 22 verse 5 ng Book of Revelation. The sardis, ano ibig sabihin nito? Sardius, ano? Dito sardius, no? Ang equivalent niya, anger. No? At meron din niya sa Ezekiel chapter 1 verse 4 and 27, Revelation 8:2. No? Ibig sabihin, galit, ano? At yung sumunod na meron doon, the rainbow around the throne. May rainbow, no? Around the throne. So, ibig sabihin, the judgment would be an act of grace for the church. In Genesis chapter 9, verse 8 to 16, meron 24 elders seated within the circle of the rainbow, showing that the church is the object of God's grace and protection. The rainbow is not just the symbol of grace, but of grace returning after wrath. No? Di ba? Yung rainbow raw, hindi lamang po siya simbolo ng biyaya. Pero yun nga, yung grasya na ito raw po pagkatapos ng galit. Di ba na matapos malipo ang tao sa panahon ni Noah, tsaka lamang lumitaw ang rainbow. After wrath. After ng destruction. Meron palang mga significant, ano. How about verse 4? Sabi ng verse 4 ng Revelation chapter 4, yun nga, yung kanina, around the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white garments and golden crown on their heads. So the 24 elders are complete circle representing the whole church, as is plain from chapter 5 verse 8 to 10. No? Ano meron doon? 5, 8 to 10. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinto. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ayun, ang ganda na yun, ha? You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. So, sino yung tutukoy ng verse 10? Sabi ka, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na tinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Maghahari, So, sino yun maghahari sa lupa? Yung mga pinili- Representing the whole church. The church, no? Yung 24 elders. Tayo po yun yung mga So, sa ibig church. sabihin, The church, ha? The church na to, na tukoy. Church na po. ang eksena na ito doon sa heaven, na-rapture na dito yung church. Wala pa. Pinakita pa lang. Kasi Pinakita lang. kaya nga, ang paliwanag kasi doon sa verse 2, yung come up here, verse 1. Ang paliwanag dyan ng pre-trigger belief is kailan saang part ng verse o saang part ng mga chapter sa Revelation na take place yung rapture. So, ito yung pag-come up here. Pagkasabi dito, come up here. Yun ang paliwanag nila. Yung sinabing come up, Come up here, si Parang John ay representing the church. siyang simbolo ng church. ganun, oh. Oo, nandinala siya doon. Kaya pagdating dito sa sunod na mga verses, sa verse 5, nandoon na ang church sa 24, yun yung 24 elders. Bilang katunayan na ang church ay wala na sa earth, nandoon na sa come up here, nandoon na sa heaven,
at na-rapture na, ang prayers of the saints nandoon eh. Ito yung ginagamit ng mga retreat. Pero yung 24 elders representing yung 12, yung 12 tribes, yung other 12, the 12 apostles. Saan dito yung church na So, sinabi dito ng writer na 24 elders The church. are a complete circle representing the whole church. Yan ang sabi dyan sa number 4. Sa? Ayan o. Letter B, number 4. The 24 elders are a complete circle representing the whole church. The whole church. As explained Verse from chapter 5, verse 8 to 10. Hindi, nasa ano tayo? Nasa book. Nasa book. Ah, Oo. Yung verse 4, ano? According to ano? kasi paliwanag dyan, after chapter 4, the rest of the chapters, hindi mo na makikita ang church. Kasi ano na kasunod na nito is, ano na eh, diluvio na. Great tribulation. So ito yung kanyang ano, no? Yung 24 elders, complete Oo, circle hindi representing the gusto whole yung church. pre-trib, idea. Pero, ano, ito yung silent, tinatawag na silent rapture. First phase. Kasi walang detalye dito kung paano yung rapture. Basta will come up here lang. At si John ang forerunner ng rapture. Kaya sabi pag come up here, mababasa mo na sa susunod na verses na nandoon na yung prayers of the saints. Nasa heaven, eksena na yun ng langit. Tapos yung second coming towards around chapter 13 ng Revelation pa ata ito, or 14, yung actual na pagbaba ni Jesus Christ. So yun yung advent talaga ng second coming after the tribulation. Sabi sa Matthew 5, immediately after the tribulation. So, palibasa ako kung yung 12 tribes, no? Yan ay yung mga Jew, di ba? Na ano, ibig sabihin, Hinaharap ko kung bakit may 24, bakit may 12. Yung 24, sino-sino ba talaga? Pero sabi ni writer, ito yung church. oo nga, o pwedeng yung sa Lumang Tipan, yung 12 tribes representing doon sa mga Jew na mga sumampalataya kay Christ. At yung ano naman, yung 12 apostles naman representing doon sa mga mananampalataya, no, na Christian church na naniwala sa ating Panginoon Jesucristo. So, kumbaga, yung 12, yun yung the Jewish Yes. Yung Jewish community tapos Christian church naman who believe, yun nga, hindi porket Jewish ka, ligtas ka eh. Kailangan Jew ka, and at the same time, believe in our Lord Jesus Christ. believer ka ni Christ. Understood na yun. Jew na naniwala kay Christ. Sila yung member sila yung, 24 elders. kumbaga, Jews and Gentiles. Yes, Ang parang doon. gano'n. Combination na. Ibig sabihin, sila Combination. yung church talaga. At nandoon na nga ang church sa period na ito ng chapter 4. Hindi kaya di siya paniga. Pinapakita lang dyan kasi alam natin na merong judgment day. Even yung mga Hudyo, i-judges din. May sinasabi ba dito? Ibig sabihin, kaya 24 elders sila kasi ang hatulan doon, the Gentiles, the Jews. Oh. Sabi nga hindi na tayo hahato natin ng sanlibutan, sabi ni Pablo sa Corinto. Tungkol sa paghatol. Ganun din ang Hudyo eh. So, ibig sabihin, yung 12 elders, that is the complete number ng Jewish nation, ng people of God. Kasi maghahatol din sila sa mga tao na hindi At saka the sumampalataya fact sa na merong crowns, saan ba yung merong nakalagay na merong crowns sila? Sa verse 4. Sa verse 4 din, ano? Oh, yung kanina,
Kasi sa Bible, pag ikay kinurunahan, yun ay, ikaw ay martyr, na ikaw ay meron reward. So kumbaga, nai-strengthen dito yung idea na ito na nga talaga yung church dito sa part na to. Ngayon, ang tanong dito, ito yung, according to, ang binabantayan ko dito na, tinitingnan ko dito yung, sasabihin ba ng writer na ito ay in that generation pa din? Or future generation dito? Kasi dyan ang pinakita kasi dyan is 12 lang eh. Di ba? Apostles eh. Sabi, yung foundation lang pinakita dyan. Na, kapag merong 12 tribes, meron 12 din sa ano. Representing kasi yun eh. Ito na yung kanyang explanation. No? Sabi rito, the totality of the saints of the Old Testament and New Testament are here represented by their chiefs and their leaders. Some Christians na yan. Oh, di ba? Church talaga yan. So, there is only one true Israel. And it is henceforth perpetuated in the Christian church. Church talaga. Diba? The thrones here are thrones of judgment. And the idea is that these elect people join in the judgment with God. Yung white, nakasuot sila ng mga puti, di ba? The outshining of glory. Sa Matthew 17:2, Luke 9:29, here it means the righteous will shine forth in the splendor of their virtues. Matthew 17:2, basa ng Matthew. 17:2. 72, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingding sa kaputian ng kanyang Transfiguration damit. of Jesus Christ. So, is it literal na white na suot nila? Yung, ito daw eh, yung shining glory. No? Oo. Kasi may mga nakasuot ng puti, pero wala namang wala namang shining glory. Di ba? Actually, yung iba nga talaga nakaputi, pero ang loob marumi, di ba? Hindi siya pa mga English ang pakita, ang damit yung puti. Ayun nga. Shining glory nga yun. Hindi literal na Sabi rito eh. damit, no? Kung damit man yung bishop, Oo. yung tatag natin heavenly cloth. Heavenly clothes, ha? Ang kabanalan ng haspe ay tumutukoy Pero sa banal na ang Diyos. white symbolizes ng tinatawag na Ito ang pinapaliwanag dito ni... Pero bishop, excuse me. Meron lang naglalaro sa isip ko eh. Kasi tayo nakapokus tayo dun sa church, sa judgment eh. Yung bang mga tao na before dumating si Christ eh, yung mga Hudyo dito eh, hahatulan pa ba ng Diyos yan? Yung mga nangamatay niya? From the time of dispensation of Adam, the pool of man, hanggang sa circumcision, Noah's flood, and then hanggang sa dumating na yung law of God, no? Paano ni Moses. Paano ni Moses? Ang gusto ko kay Christ. Kasi may mga Hudyo na tulad ni Abraham, hindi naman sila napasama sa law of God eh. Diba? So, ibig sabihin, paano to bishop? Paano natin i-consider yung wala pa si Christ, may mga Hudyo, patras pa po ng Adam. May namatay dito mga naglilingkod sa Diyos eh. So, ano ba itong mga to? Yung mga Hudyo ba dito na hindi naglingkod sa Diyos? Impyerno? O yung mga naglingkod dito? Kasi nagsuffer din sila eh. Sa panahon na yun, bishop, may mga suffer din sila. Sumunod din sila sa... Parang ang tanong mo, anong requirements for them to save parang ganun during bishop, that time? Hindi, during that time. Sa panahon na ng judgment. During the time of Moses. And Kasi then, nakakita ang 24 elders dito eh. Alam natin na ang 24 elders, that is representing of Jewish nation. So, Moses kasi, Paano- batas na paano- yun So, ang basihan. Sa panahon ni Moses, batas ang basihan. no. Hindi. Ano ko kasi, alam natin na panahon, may batas. Dispensation nila yun eh. Nung wala pang batas, Sa panahon ni Abraham.
Abraham's time. Pananampalataya. Oh, di ba? Faith pa din yun. Faith Hindi, pa din lahat. hindi, ang tanong nga doon, ang gusto ko lang makiklaro doon, paano sila hahatulan ng Diyos? Hahatulan pa ba sila itong mga tao ito? Sa panahon na... Yan. Kung paano na natin masasabi. Wala na si Lord lang. Ang Lord naman ang alam nila eh. Pero hindi natin kasi inaaral natin eh. Kasi inaaral kasi natin, ang inaaral kasi natin dito is yung eschatology. Hindi lang eschatology. Kundi may nababang kasi 24 elders. Soteriology. Oo, kasi Pwede ba sa meron soteriology? kasi 24 elders eh. Tapos meron kay church. Abraham, Diba? na yung circumcision. Or itong inaaral natin na to, na parang ito lang dito sa church lang. Hindi, ang church Hindi na, kasi, hindi na kasama Oh, yung yun, at saka hindi na kasama yung ano, iglesia yun. lang na panahon ni Moses. Old and new yun, 12 tribes ng Israel. Kaya yun ang gusto nga din sa Tsaka yung alagad yun ang ni gusto ko lang Cristo. makuha ano ba magiging kuha natin doon. Kasi nagdo-doctorate tayo. Ano ang tanong mo? Paano maligtas yung mga tao na yon? No, hindi. Kasi panahon ni Ishak, di ba? Parang panahon ni Christ. Lahat tayo sumusunod eh. Di ba? Meron tayong batayan na, ito, sa paglilingkod natin, di hatulan Diyos, pero tayo mga Christian, hindi tayo hatulan para mapahamak. Pero hindi yung mga tao mapapahamak. Sila. Di ba? Sabi lang, hindi nakasusaklat ng buhay eh. Tinapon eh. So, ibig sabihin, sa panahon ni Moses, sinabi niya, kung hindi mo papatawarin ang bayan nito, burahin mo ang saklat sinusulatan mo. So, related pa rin ito dito sa Revelation chapter 20:15. Related pa rin sa Revelation 3:5. Na itong aklat sinusulatan dito, so ito palang meron na. Diba? Continuation lang dito kay Christ. So, ibig sabihin, andun eh, ang hindi sa kasulat sa sumpong sa ng buhay eh. So, ibig sabihin, may mga Hudyo na pangalan na kasulat, paano hatulan mo sila? Sa Christian, alam natin eh, masusunog ka, pero masisig ka. Paano sa kanila? Langit din ba itong mga Hudyo ito? Yung mga nangamatay? So, how about yung kayo ng salvation doon? Yun nga, salvation ka mo. So, kaya kanilang anong... Circumcision. Okay, sige, para mas madali siya, para mas madali ito. Pumunta na lang tayo kay Juan, kay Moses. Kay Moses may batas, tama? Moses, oo. Maraming Hudyo ang nagkasala sa batas ang pinatay. Somatic, dahil nagkasala sila. Pinatay sila. Yun naman mga hindi nagkakasala, hindi napapatunayan, no? Na hindi nagkakasala. Ganun yan, pag napatay, pag hindi ka nahuli, hindi ka papatayin. Mag-aanay ka na lang. The question is, paano sila? Hudyo yun eh. Sumansala sa batas, ang parusa sa panula, patayin ka. At ito yung impyerno. May impyerno ba sila? Yung mga pinatay sa batas na to, nagkasala? O save sila? Nagkasala. Magkasala. O di impyerno rin sila? Oo. O. Sila. So in short, dito sa sila. so yung 24 elders doon, parang represent sila ng the whole Jews. Ayon sa batas. Doon sila hatulan. Tapos ang 24 ang 10 elders naman, 12 elders naman, 12 yan. church lang. You're a Jews, o you're a Gentiles, doon ka nakapaloob. Kaya nga may 24 sleepers eh. Oh. Ano hatulan ng ano? Kasi kung sasabihin halimbawa ng iba, hindi ko sasalungat yun, yung 12 elders is president pa din ng church, kabuuan, yung tanong ko, paano naman mag sa Old Testament? Sino nga hatol doon? Kasi sabi lang, hahatulan eh. Kapag ang batayan mo ng kaligtasan, Hudyo pag nag-usapan natin, ay batay sa kautusan, pagsunod sa kautusan, para maligtas ka, hindi ka maliligtas. Kasi hindi mo po sa panahon kaya natin ngayon. gampanan, ganapin Bisa pa siya sabi ko, hindi sa panahon lahat na natin nakasulat sa kautusan. Isa lang ang ma-violate mo diyan, bagsak ka na. Kaya nga po, Bishop, Walang ang sinasabi, ang nasa iskos para Ay, faith pa rin magkaroon ako ng ano, kay God yun. Hindi kasi Ano ba sa'yo? Faith pa rin. Parusahan yan. Pananampalataya pa rin. The fact that Jesus Christ, nung mamatay, he went to Sheol, he went down under, pumunta siya sa paradise. Ibig sabihin, may mga tao doon sa paradise. Kung sino yung mga tao doon sa paradise, sila yung
mga nilagay ni Lord doon para tubusin ni Jesus Christ at His death. Mga Hudyo yun. Oo, wala kang Christian. So, sila yung dinala ng Panginoon. No? Kinuha. At sino-sino yun? Sino-sino yun? Yun. Mula doon sa kung kailan nagsimula yun. Yun. Sila yun. But the fact na meron din sa Luke chapter 16 na may napunta sa impyerno, rich man, may mga tao na napupunta sa other side of Sheol. Medyo din yun. O Jude din yun. Kasi nyo, kasi panahon pa na yun. Sabi niya, Yun eh. So, in conclusion, parang ganito. Kung mamatay ang Panginoon, lahat ng Hudyo na nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, kinuha na ni Lord. Kinuha na ni Lord. In short, ganun. Kasi di ba sa meron tayong sabi na, daanan natin yan eh. Di ba? So, ang paradise. Yes, yun yung evidence. Di ba, Bishop? Nadaanan natin yan eh, nalala ko na. So, ibig sabihin, yung mga Hudyo na yun, ito yung mula from Adam hanggang sa batas, dumating si Christ, yun yung binabaan niya ron. Yung nakatulong sa batas. Yung mga hindi. So, Nasa pa natin yung Namuhay sa batas. Panahon ng batas. Kasi may mga, sa panahon kasi ng batas, Bishop, meron kasi nagkakasalan, hindi nahuhuli. Hindi yung panahon ng batas kasi. Hindi naman, wala naman nakasunod perfectly sa batas. Kaya lang may hayop na pangalay doon. Oo. Kasi nag-aalay. So, Pag doon ang hindi parang- nakaka yung ano mo, ginawa ka, matik, patay ano. Hindi, kasi ang ano kasi, ang nakita ko doon, Kaya napapatawad. kaya may pag-aalay sila every year. Para yung nakagawa ng kasalanan na hindi nahuli, wala kang parusa. Hindi, tatakpan ng Diyos yun. Pero yung mga nahuhuli kasi pinapatay, automatic yung Pag papatay na. huli ka, patay. Kasi daw may tali. Pero, meron naman city, di ba? Para hindi ko mahuli. So, Sa kanila, ang batayan pa rin, faith with works. sa Old Testament. Faith with works. So, kahit ngayon, Mananampalataya, tsaka merong kalakip na gawa. So, ang gusto ko lang din sa Ito yung sinasabi ng Hebreo 11. Basahin ko sa iyo. Sabi dito, by faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence, prepared an ark. An ark. No? Pananampalataya, dahil sa pananampalataya, gumawa siya ng arko. For the salvation of his house, or household, which he condemned the world and became an heir of the righteousness, which according to the faith. By faith, Abraham, when he was called, obeyed by doing out to a place which he was to receive for an inheritance. No? Pananampalataya na may bungang gawa. Sumunod, by faith, Sarah herself received ability to conceive even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. So, na si Moises. Tama, kasi bata si Moses no? Verse 23. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw he was beautiful child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Faith yun. Kaya ni-refuse yung pagiging anak siya nung daughter ni Pharaoh. Choosing rather to endure or ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. No. Batas na yon ni Moses. Kanina kay Abraham kay Noah, wala pang batas. So, even during the time of Moses, faith pa rin. Siyempre sa Panginoon, kailangan nila yun Eh, ang ano nga doon, Bishop, tulad doon sa panahon niya, di ba? Sa Old Testament, lahat din na natin. Ito, yun nga Maraming namatay doon So, paano judgment sa kanila ng Diyos doon?
Pag namatay sila, Sa- pero disobedient kasi sila eh. Meron kasi judgment in the last days. Kaya sabi natin yung what yung judgment ba yun? O, sa what yung judgment. Like for example, yung mga murmuring, mga nag-aklas kay Moses. Oh. Pinatay sa ilan yung Di ba bishop. namatay sila because of their disobedience and murmuring. Ito ba mga namatay doon sa ilang na because of murmuring, Judgment. kung halimbawa Inain ng lupa. pagdating dito sa white throne judgment, sabihin, itapon sila sa impyerno o tinanggal ba kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Mga Hudyo yun eh. Yung bisa kong pinupunto ko. Ayan. Hindi porkit Hudyo ka, ligtas ka kahit sa lumang tipan. Hindi nga po bishop, dito nga po yung specific ko. Yung mga namatay kasi na to, Oh. sigurado may Hudyo dyan, mga murmuring na kinagat ng ahas. Namatay yan eh. O di hindi sila ligtas. Hindi yan nga siya nakapasok, pero ibig sabihin, yung salvation nila, something na parang, doon pagdating doon sa white throne judgment, itong mga to, ligtas pa. Hindi na nga eh. Wala nga maliligtas sa kanila. Eh, ano nga sila eh. Hindi maliligtas yun. Hindi maliligtas nga eh. Sa Great So, White Throne ito. Judgment, teka. Sa Great White Throne Judgment, judgment yun. Kasama sila sa hahatulan doon. Kasama lahat ng tao hahatulan na doon sa Great White Throne Judgment. Iba yung Great White Throne eh. Iba yung Bema Judgment. Okay. Sa Bema Judgment Bishop, may ang kasama ba Hudyo ron na ano rin na parang- Yung mga Jew na mga sumampalataya sa Panginoon. Pero kahit Jew ka, Yes, Old Testament Bishop kasama. kahit Old Testament at saka New Testament, alike yun, pareho lang Lahat yun. na yun. Ano. Lahat na. So pwede Diba, Bishop, all the dead? pwede Bishop na lalabas ngayon na yung 12 tribes, sila yung hahatulan doon sa sa kanilang bayan Israel. Yung 12 tribes. Anong hatol? Sinasabi mo? Pagdating sa Bema, Ay, hindi nga 12 tribes eh. Hindi kasama. Hindi, sa Bema. Kahit Sa basta Bema isama 12 judgment. tribes. Basta sumampalataya kay Kristo kasama sa Bima. Oo, mga mananampalataya. O basta sumampalataya, Jew ka man o Gentile ka man. Kasama ka sa Bima judgment. Magaganap Reward yun ha, awarding yun, magaganap. hindi judgment na hatol. pre-millennium, before the millennial reign. Doon mag-appear lahat ng mga binuhay muli. At yung mga na-rapture, makakasama sa millennial kingdom. Yung final judgment after the 1,000 years, yung hindi mabubuhay, mapapabilang sa unang pagkabuhay, kawawa sila, doon sila sa pangalawang pagkabuhay, which is after the millennial kingdom. Pero sa akin, ang talagang sinisipat ko dito, saan tayo nandoon dito sa Kaya, Revelation. sisayin pa natin ito. So, kasi dito, kung sinasabi ng writer na ang church at this point in Revelation ay nandito na, umiksena na ang church sa heaven nung tinawag si John, come up here, ay posibleng tama si pre-trib na mayroong silent rapture. Kasi ito yung ginagamit nilang chapter ng silent rapture. Ngayon, hindi ako masyadong sigurado doon. Masyadong kailangan natin fan pa natin sa ito. silent rapture. May mga nangyayari pa naman nga na nagkakawalaan. No, may mga nawawala. Baka ang rapture ay bawat yunti. Oh. Baka na-rapture na sinabi siya pa. Okay. Sige, dali natin ito. Chapter 5, verse 5, the lightning, voices and thunders are re-intimations of the judgment about to begin. Parang yun ang ibig sabihin, ayun sa aklat, yung verse 5. Never are thunders praises, but rather are standing the figure of God's anger and judgment. Oh. Every time na makakabasa ka ng thunder, lightnings, hindi raw siya, parang may ibig sabihin, hatol. Hatol. Figuratively, judgment ng ating Panginoon. So, these things are both frightful and yet agreeable. Frightful with respect to the enemies of God. Nakakatakot nga naman sa mga nakipag-away kay Lord. Yung mga Kaaway ni Lord, di ba?
agreeable with respect to His elect. To the Christian. Di ba? Favor or favorable. Di ba? Yun ang verse 5. How about verse 6? The sea denotes vastness and thus against the flood, no? DPWS, pumasok dito, of human wickedness stands the infinite ocean of divine wrath. So, yun ang no? Verse 6, kasi merong sea na parang crystal, di ba? Yun ang So, the meaning of the vision is, number 1, the purity of glass. Just and true are your ways, O King of the nations. And the clear and brilliant glitter of crystal. Sabihin, great and amazing are your deeds, O Lord God Almighty. This great sea of pure glass, like crystal, represents God's infinity, absolute glory, and perfect justice. So the church cannot look into this sea often enough. What is needed is to stop fixing our eyes on the flood of evil in the world and fix our eyes on His. Yan ang kanyang mga explanation, The 4 living creatures are composite of representations. They symbolize the whole of creation as subsumed under man's headship. This shows that we are not to deem them to be angels. Verse 7, there's an old Jewish saying that there are 4 that take the first place in this world. Number 1, man among all creatures, the eagle among birds, the ox among cattle, and the lion among wild beasts. But it is only man who has the dominion. In Ezekiel chapter 1 verse 5 says, and this is their appearance. Pareho nito, no? They have the form of a man. So all 3 are man-like except for the face, and one is entirely man-like. In Revelation 4:8, 19:4, these fall down with the elders to worship the Lamb. Di ba? Yung binasa natin kanina sa sa verse 8. Sa chapter 4 verse 8 pa rin, the cherubim here have not 4 wings as in Ezekiel, but 6 like the seraphim of Isaiah chapter 6, Genesis 3:24, Exodus 25:18. So the change in number indicates that this is only symbolic of progress in revelation. Kasi pag pinaglaban bakit hindi accurate? Bakit sa kabila 4 wings? Dito 6 wings. Diba? Questionin na naman, bakit magkaiba kwento? Alam mo yung mga mahilig humanap ng butas eh. So, next, the chief virtues are thereby indicated reverence, humility, and obedience. Ano yung chief virtues? Sa verse 8, chapter 4. What are their chief virtues? Ano yung kanilang Good. So, ito yung kanilang ginawa, no? Sabi ron, and the 4 living creatures, each one of them, having 6 wings and full of eyes. Tapos sabi nila, holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was, and who is to come.
Sa verse 9, and when the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever. So, amen? Okay, so yun the chief virtues. Paggalang, kanilang ano, no? Kababaang loob at saka yung pagiging masunurin. So, the words have no rest day and night. No? Meron silang ano, no? Psalms 19:3. No? Ano sabi ng Psalms chapter 19 verse 3? Awit. Sige. There is no speech nor language where the voice is not heard. Wala silang tinig o salitang ginamit. Wala rin silang tunog na ating Their line was gone out through all the earth. Okay, verse 9 ng chapter 4, ano sabi roon? Ano yung mga words doon? And when the beast shall give, chapter 4 verse 9 ng Book of Revelation, balik tayo. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at salamat ang apat na buhay, nilalang na nakaupo sa trono, na nabubuhay magpakailanman. Ito. So, meron din tawag na repeatedly activity. At ito po yung kanilang mga ginawa, no? They throw down their crowns. Ano ibig sabihin nito? It was, in a way, heavy and burdensome for them to wear their crowns in the presence of God. Para ano, no? Parang wala kang rights, ano? Kaya inalay na lang nila. So, lively was their feeling of their own littleness and unworthiness. Diba? Maganda yung ano na yun. Yung Kasi yung crown is a symbol of authority pa glory rin. and authority, Oo. power. Ay merong mas higher power ngayon. Yun. Baba na yun. Oo, siyempre, nakaharap ka sa higher power, eh, no? So, surrender mo na. as a sign of reverence and sign of humility, Yun ang humbleness. diba? Humbleness. Yun sa ano. Oo. So, ayun, basta higher in rank, ano, kahit sa AFP, Oo. Talo, diba? Hindi mo pwede. Bababa sa relo. Sumaludo ka. Oo, saludo ka talaga. Parang ganun. Kumbaga sa ito yung pagsaludo nila. Oo, yun. Kung pumunta sila sa hari, they're crowned. Yeah, oo. Tapos, pag-alis ka na, kunin ko ulit. Bow down na baga. In the very presence of the higher Yung authority. crown mo. Tapos bow down ka. Kung din sa lupa, saludo sa mata sa'yo, sa mga hari, magbabaw ka. So sabi nga, this is peculiar to all who reign with Christ, conscious of their own unworthiness, they venerate with deepest reverence the majesty of God and Christ, and wish to arrogate no glory and honor to themselves. Di ba? O yan, very common yan, ano? Sa atin po, ng mga nasa Panginoon, na talagang wala tayong, we are not worthy, no? We are not, kung basta hindi tayo capable, talagang biyaya ng Panginoon. So, wala tayo dapat itaas, kundi ang Panginoon. This celebration of God's praise from the works of creation is intended to awaken the church confidence in the final victory of the righteous over the wicked. Oh. Yung celebration na ito, no? Yung pagpupuri sa Panginoon, no? Ito daw po, we have a confidence na tinatawag na final victory, no? Of the righteous over the wicked. Kasi meron silang diyan, no? Yung mga pinugutan na ulo dahil sa kanilang pananampalataya. Tapos Lord, hanggang kailan mo kami
pagtatanggol, mga ganun eh. Doon sa verse na nakabin siya, verse 8, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. 4:8. Repetition. Ano. 4:8, holy, holy, yung paulit-ulit na banal. Conclude kasi ito as Trinity. Kasi ba't kailangan ulit-ulitin yung banal, banal, banal? Ang 3 beses. Madalas yan At binabanggit. tapos kasunod noon, binanggit yung Lord God Almighty. Oh. So, alam naman natin na si Elohim nandoon. Ang tanong ko dito is, kaya ba sinabing banal, banal, banal? Nakikita ba nila 3 images doon? Oh. Ano lang? Kasi 3, nakita lang sa isang ano lang, di ba? parang nakita na banal, banal, banal. Ako Sa na. trono. Kasi, Lord, my God, my Almighty. Lord God. Kasi nung makakita ng vision nung makakita si Peter doon sa Transfiguration, agad-agad, 3 kubol kagad naisip niya eh. So nakakita siya ng 3 distinct individuals eh. So, nakakita niya kasi ron, kaya 3 yun kasi, yung una yung kay Christ. Sa chapter 17 yan, ng Book of Matthew. Elias yan, Moses yung nakita niya ron. Kasi binanggit nga eh, ang isa kay Elias, ang isa kay Moses. Kasi may mga images na pagdating dito sa judgment sa heaven na to, may yung throne na nakalagay doon, 3 daw talaga yun. Tapos ando doon yung Ama, Anak at Espiritu na nakaupo doon sa throne. Na kaya sinasabing holy, holy, holy. Hindi, pag binasa mo kasi... 3 kaya nakikita nila. Hindi, pag binasa mo kasi Hindi, yung Book of Revelation, yung one sinabing book na Lord nakikita. God Kasi Almighty, isa lang sila eh. ano ang Hebrew word ng God doon? Pag Elohim yan, plurality talaga yan. Di ba? Pag binanggit na Elohim yun, tingnan yung Hebrew word niya. Hebrew na. Yung kahit sa Isaiah, pag Hebrew is Isaiah kasi, binanggit din ng 3 beses yung holy, holy. Di ba? Banal, banal, banal. Dito naman, Greek yan. Siyempre, nasa New Testament yan eh. Greek word yan. Kasi ang inculcated lang kasi sa mind natin dahil bilang iisang Diyos, iisang trono lang nandoon, throne of God, na iisang image of God lang natatanaw doon sa heaven. Pero pagdating mo na doon, baka 3 talaga. ang 3 natatanaw trono. doon. Lalo na yung sinabi niya, Oo. let us make man, na nag-uusap sila. Let us. Sa Bible, matik na may dalawa na sinasabi kasi di ba nakaupo sa kanan Kanan. ng Ama. Dalawa na. Ang hindi lang Sa nabanggit ng pangatlo Sa Hebrews, Kadosh. Ang banal. Karos, Kadosh. Kados. Oh. Set apart or sacred, pure, and devoted to God. Pag sa Greek naman po, Hagios, Kairos, yeah. Hoteus, Tingin ko talaga 3 yung nakikita nila doon. Possible. Pero ang alam natin nakaupo, yung dalawa lang yung ama at anak. Yung Espiritu sa anak. Pero kung ano mo nga, pwede rin yung 3 kaya banal yung sinabi nila kasi 3 nakikita nila. Tingnan na lang natin pag pero sa ito nandun dito, explanation po ng Holy Holy is absolutely perfections, God's separateness, and the Trinity. Many theologians sees the symbolic of Holy Holies, the Father, Son, and the Holy Spirit. Tatlo nga talaga yan. Yan, tutukoy. Kasi ito rin, Sabi ng Hebrews Dictionary. doon sa verse 8 pa rin, Sabi ng mga theologians. sabi rin nga dyan, pagkatapos ng holy, 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 is the Lord God, the Almighty. Tapos sabi yun, binanggit ko Lord sino God yun eh, and Almighty. who was, who is, and who is to come. Oh, di ba? Lord Jesus Christ. So merong 3 pagbanggit, Who was, Yung who is to come, and who is, malinaw sa atin ay si Kristo yung who is to come, Parang who was, Diyos na nakaraan, Diyos
sa kasalukuyan, Diyos na darating. Si Lord Jesus Christ lang yun. Si Lord Jesus Christ lang yun. Kaya yung doktrina, mahalaga rin yan, yung... Simula, ngayon at ang wakas. Si Lord Jesus Christ lang yun. Okay, so the doctrine of creation is cited here as a pledge for the completion of the kingdom of God. Since He did the earlier, He can also do the later. Doctrine of creation, di ba? Alam natin na ang Diyos ang siya may likha, Genesis 1:1 o Genesis 1. Anyone holding fast the doctrine of creation will be sure or secure from doubting the completion of God's kingdom program. Amen. So, ganyan na lang muna tayo. Sabi ng verse 11, Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will, they existed and were created. Matong na yung creation, sa verse 11. So wala na siyang sinasabi in that generation. Para na Sa kanya na binigay lahat eh. Ang pagkahari. Chapter 5 tayo, no? Lahat. Magmula ng magtagumpay siya. Binigay na. Pa-eksena na itong chapter 5. Ang isang generation ba, ilang taon? Isang generation. Libo yan. Paano ba ito bibilang ng generation? Di ba sabi siya ng Exodo, Isang libo yan. ang nagkasala, sumampas sa mga Diyos-Diyosan. Sisingilin ng Diyos hanggang sa kalabing apat na salit-salit na apat. 3 to 4th generation. 3rd and 4th. Hindi. Apat. 3rd and 4th. Sa Exodus chapter 20, ikatatlo hanggang ika-4 na salin lahi na. Hindi 14. Hindi 14, hindi 13. 3rd and 4th Third generation. and fourth year. Ito, Exodus chapter 20. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol or any likeness what is heaven under the earth. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the 3rd and 4th generations of those who hate me. 3rd and 4th generation of those who hate So, me. yung sabi natin, Yung yung sabi one generation, ilang taon yun? Oh. Katumbas. Ikaw, yung existing mo, isang henerasyon yun. Tapos, Kagaya pag namatay mo. ka, another generation. Kagaya Anak mo, second ikaw, generation. Ikaw ang unang generation sa pamilya mo. Yung susunod sa'yo, anak mo, yun Second generation yun. Apo mo, Yung third generation. third generation na yun. Apo sa tuhod, 4th generation. Ganun sa Yun ano. yung generation. Pero biblically, paano ang tamang Yung ba ang tamang pag ng generations or paano? Hindi, Ah? iba yung sa Bible. Hindi, yun nga eh. Kasi generation kasi sabi niya, di ba? Si Kurt, sabi siya sabi niya kasi doon sa na Sa atin kasi ang generation na yan every 10 years. Gen Z, Gen X. hindi talaga lang kasi actually ginamit na po yun dyan eh. Ito. Acts 13:36. Sabi rito, for David, after he had served the purpose of God in his own generation. That is David's generation. During his generation. Kaya, yung existing mo, that is your generation. Actually, Bishop, Pag namatay ka, tapos na yung generation mo. Mula Bishop sa pagsilang niya, Bishop, Oo. mula sa pagsilang niya, Ha? hanggang sa mamatay siya, yung generation niya. Yes. yun yun. Wala na isinilang ka hanggang mamatay ka, tapos na henerasyon mo Yun na yung noon. generation mo. Yun na yung tinatawag na Yung anak mo na, ang susunod, henerasyon naman nila. Ito, yung David's generation. Si David, 75 years lang yata namatay yan, di ba? Sa Deuteronomy 7:9.
Therefore, that the Lord your God keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Oh. 1,000 generation. 1,000 generations. Genesis? At Deuteronomy 7:9. may ibig kayo. So, Ako iuwi na kasi may tatrabaho. okay. Dati ba? What is generation? Yung talagang pamatalian. Ayon sa manual bishop yan muna. Yung ano, sige po. Ayusin. Kailangan maayos ngayon hanggang bukas ng tanghali. Isa pa noon yan? Anong generation? Acts 13:36. Kay David. Thank you sa inyo. Bye-bye po, Ina. Hindi po, Pastor. Sige, pag-pray muna tayo. Oh, Brother Edmer, also in prayer. Ang naming Diyos sa dakila, maraming salamat po sa aralang ito.